Magandang araw at magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, ay meron akong ibabahaging magandang balita para po sa inyo. Dahil po sa July 18, 2025 ay may magaganap po na payout. Sino-sino nga lang ba ang makakuha ng payout na ito? Lahat po ba ng mga senior citizens? Ang kasagutan po ay hindi. Dahil para lang po ito sa mga qualified senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At sa araw po na ito, ang malalaman mo sa aking video ay ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension. Anong oras po ba magaganap ang yung payout at saan po kayo pupunta para malaman ang saan ang pila o kukuha ng pera. Kaya naman, ating pag-usapan yan dito sa ating vlog. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, July 18, 2025. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo na sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ganitong content ang gusto mo na pinag-uusapan ang mga balita patungkol sa social pension updates or any updates sa mga pension ng ating mga senior citizens, update din sa mga benefits nila at iba pang bagay, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At ngayon, malalaman mo na lahat ng iyong kinakailangan patungkol sa balitang ito. Ang una po sa ating listahan na may magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Pensioners ay ang City Government of Naga. Sa July 18, 2025, ito po ang kumpletong detalye na dapat nating malalaman. Sa Cluster 7, umaga po ang inyong payout. Sa alas 8:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, sa Barangay Con Pequeña na may 213 pensioners at ang payout venue ay magaganap sa Con Pequeña Covered Court. Sa alas 10:40 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Balatas na may 177 pensioners at sa Balatas Covered Court magaganap. Sa Barangay Dayangdang sa alas 8:30 hanggang alas 10:30 ng umaga na may 80 pensioners, ang inyo pong payout ay magaganap sa Tinago Covered Court. Sa alas 11:40 hanggang alas 10:40 pala hanggang alas 11:30 sa Barangay Tinago na may 78 pensioners at sa Tinago Covered Court magaganap po ang inyong payout. Sa 11:30 hanggang 12:30 sa Barangay Libuton na may 63 pensioners at sa Libuton Covered Court magaganap po ang inyong payout. At sa Cluster 8 naman, hapon po magaganap ang inyong payout sa 1 hanggang alas 3 ng hapon sa Barangay Abella na may 125 pensioners. Sa Abella Covered Court magaganap ang payout. Sa 1 hanggang alas 4:30 ng hapon sa Barangay Igualdad na may 101 pensioners. Sa Igualdad Covered Court magaganap po ang inyong pong payout. Ating pupuntahan ng MSWDO ng Kadjongan. Dahil sa July 18, 2025 ay meron po magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Pensioners sa Barangay Lumbang Weste. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Lumbang Weste Covered Court magaganap. Sa Barangay Lumbang Este sa alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Lumbang Este Covered Court magaganap. Sa Barangay Luco alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Lico Covered Court. Sa Barangay Sugod sa alas 1 hanggang alas 3 ng hapon sa Sugod Covered Court magaganap po ang inyong pong payout. At sa Cotabato City sa July 18, 2025, ito po ay schedule para sa hindi pa po nakakuha ng kanilang pension. Sa umaga lamang po at pumunta po kayo sa City Hall Gym sa alas 8:30 hanggang alas 11 ng umaga. Ngayon ay pupunta tayo sa poblasyon ng San Fernando. Sa public information, meron tayong dapat malaman na balita dahil ito po ay dapat po malaman ng ating mga pensioners.
sa Barangay Azarga na may 155 pensioners sa alas 8 hanggang alas 9:30 ng umaga sa Azagra Covered Court magaganap ang inyong payout. Sa Barangay Utod na may 178 pensioners alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga sa Utod Covered Court. Sa Barangay Kanhalon na may 174 pensioners mula alauna ng hapon hanggang alas 2:30 ng hapon sa Kanhalon Covered Court po magaganap ang inyong pong payout. Sa July 18, 2025 ay meron po magaganap na payout sa Lanao del Sur, sa Barangay Tubaran Proper, Barangay Media Dicop, Barangay Campo, Barangay Beta at Barangay Bagyangon. Sa alas 8 po na umaga magsimula ang inyo pong payout. Sa afternoon naman, magsimula sa alauna ng hapon ang Barangay Alog, Dinaigan, Mindamumudag, Damotamanong at Barangay Tangkal. Ngayon naman ay pupunta tayo sa local government unit ng Dunsol dahil sa July 18, 2025 meron po magaganap na payout sa Dangkalang Covered Court po. Ang kasunod naman na payout ang City of Manila sa Manila Barangay Bureau dahil meron pong magganap na payout sa Social Pension for Indigent Pensioners July 18 sa Bulwagang Villegas 2nd floor Manila City Hall. So sa District 1, 3, 5, and 7 7:30 po hanggang alas 11 ng umaga ang inyo pong payout. Sa District 2, 4, 6 alas 12:30 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Alas 4 pala ng hapon. Meron po gaganap na payout sa local social pension sa Barangay 3 Covered Court po. Magaganap sa alas 8 ng umaga. Sa Barangay 32 Zone 2 District Tondo, Manila, meron po magaganap na payout po sa inyong lugar at ito po ang patunay balita na dapat nating basahin para maunawaan natin. So, ang oras po ninyong payout alas 1 ng hapon sa Wagas Covered Court po kayo pupunta. Sa Barangay 779 Zone 85 sa District of Manila, meron pong magaganap na payout po sa inyong lugar dahil sabi dito, Social Pension Payout July 18, 2025 and that is tomorrow. Sa Barangay 413 sa Zone 42 sa District of Manila, ito po ang kompletong detalye sa inyo pong magaganap na payout bukas. Sabi dito, sa July 18, 2025, alas 4 hanggang 5 ng hapon sa Barangay 413 Hall. Sa Barangay 20, Sipag at Galing, meron po magaganap na payout po dyan sa inyong district at kinakailangan nyo po itong alamin. Sa City of Malibalay, sa Barangay Lagitas, meron po magaganap po na payout dyan po sa inyo. Ngayon naman ay dadako tayo sa Cotabato City dahil meron po magaganap na payout at ito po yung patunay sa aking sinasabing payout. Sa July 18, 2025, pupunta po kayo sa City Hall Lobby dahil meron po magaganap na payout po dyan sa inyong barangay. Sa Barangay Marinig, sa lungsod ng Cabuyao, Laguna, meron po magaganap po na payout po sa inyong lugar at babasahin ko ang patunay sa payout na ito. Sabi dito, makakatanggap daw ng cash gift schedule for FPWD na pension July 18, 8 a.m. sa Kabatagan Covered Court. Sa lahat po ng mga senior citizens sa Esperanza Sultan Kudarat, meron po magaganap na payout sa social pension sa July 18, 2025.
Sa July 18 po, 2025, alas 8 hanggang 2 ng hapon, sa Barangay Sacred Heart, sa Sacred Heart Parish po, magaganap ang venue. Sa Fatima Gymnasium, meron po mga magaganap na payout dyan sa Friday, 8 a.m. At kailangan po kayong sumunod sa alituntunin. Sa July 18, 2025, ito po ang mga barangay na mag-payout. Barangay 77, Barangay 78 Maras-Baras, Barangay 80 Maras-Baras, Barangay 36A Melda Village, Barangay 109 VNG, Barangay 109 AN VNG. So, Kanlanipan Gymnasium ang payout sa 7 hanggang 10 a.m. Sa hapon naman, sa Barangay 95 Kaibaan, Barangay 95A Kaibaan, Barangay 96 Kalanipawan, Barangay Barangay 92 Apitong, Barangay 110 Utap sa Kalanipan Pawan Gymnasium mula alas 11 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Tanjay City, Negros Oriental sa San Miguel dahil meron po silang announcement. Sabi dito, meron po magaganap na payout sa alas 8 hanggang sa alas 8 sa covered court po natin. At yun lamang po ang ating balita ngayong araw na sana'y nakuhanan niyo po ng aral ang ating balita. Para po sa mga nag-rant bakit hindi pa daw nakita nila ang kanilang lugar, o baka ngayon ito na yung panahon na malalaman mo lahat ng mga bagay patungkol po sa payout ng ating mga senior citizens. So, una puntahan niyo po ang pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ano ang status nito. Nasa ngayon ay meron kayo idea kung kailan at saan po magaganap ang yung payout. At ngayon, ang suggest ko lamang is kung hindi ko mabigay lahat, do your part at pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay. Ask them so that they can give you the exact information about it. And now, let's proceed po sa ang tawag dito sa requirements, lahat po na requirements na sa kumpletuhin po ninyo. Malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID,
updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasan magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga beneficiaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Pagdalahin ang mga beneficiaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga beneficiaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kompleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwedeng mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.